Ang papel sa kanyang kamay ay tila mas mabigat kaysa sa isang ordinaryong piraso lamang. Bawat salitang nakalimbag dito sa itim na tinta ay parang mga tinik na dahan-dahang tumutusok sa kanyang dibdib, naghahanap ng daan patungo sa kanyang puso. Paunawa ng pagpapaalis. 2 salita. Sapat na iyon upang gumuho ang mundong pilit niyang itinatayo sa loob ng 2 taon. Nanginginig ang kamay ni Ara Mae Santos habang binabasa niya ulit ang mga sumunod na detalye. Ang pangalan ng may-ari ng apartment, ang address, at ang pinakamasakit sa lahat, ang petsa. 15 araw. Iyon na lamang ang natitirang panahon niya sa maliit na espasyong tinuring niyang kanlungan sa magulong syudad ng Maynila. 15 araw bago siya tuluyang maging palaboy sa mga kalyeng hindi kailanman natutulog. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang bato. Napahawak siya sa hamba ng pinto upang suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang sigawan ng mga batang naglalaro, ang amoy ng usok at alikabok, lahat ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib, isang ritmong puno ng pangamba. Saan ako pupunta? Tanong ng isang maliit na tinig sa kanyang isipan. Ano na ang gagawin ko? Otomatikong napapikit si Ara. Sa dilim ng kanyang isipan, isang imahe ang malinaw na nabuo, isang imaheng pilit niyang itinatago, ngunit hindi kailanman malimutan. Ang amoy ng gamot at Lysol sa isang charity ward. Ang puting dingding na naninilaw na sa kalumaan. At ang kamay ng kanyang ina, si Elena, na manipis at malamig ngunit mahigpit ang hawak sa kanya. Anak ti. Ang halos pabulong na wika ni Elena, ang bawat salita ay may kasamang hirap sa paghinga. Mangako ka sa akin, mangako kang aabutin mo ang mga pangarap mo. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nagiging matagumpay. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Opo, Nay. Pangako po, sagot niya noon, pilit pinatatatag ang boses, kahit na ang lalamunan niya ay barado na sa luha. Bago ito tuluyang pumikit, may kinuha ang kanyang ina mula sa ilalim ng unan. Isang maliit na locket na gawa sa lumang pilak, ang kadena nito ay halos nangingitim na. Ipinatong niya ito sa palad ni Ara. Ingatan mo ito, anak. Huwag mong iwawala. Alaala di. Hindi na natapos ni Elena ang kanyang sasabihin. Iyon na ang huli nilang pag-uusap. Napamulat si Ara, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa papel na hawak niya at bahagyang nagpamansa sa itim na tinta. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Ang kanyang kaliwang kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa kwintas na nakasabit sa kanyang liig, nakatago sa ilalim ng kanyang blusa. Ang malamig na metal ng medalyon ay tila nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas. Isang pangako. Iyon ang nagdala sa kanya sa Maynila. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang bumangon sa umaga at harapin ang mga trabahong halos walang kinikita, pagiging waitress sa isang karenderya, pagiging tagalinis sa isang maliit na opisina, pagtanggap ng kahit anong raket na pwedeng pagkakitaan. Ngunit ngayon, sa harap ng paunawang ito, pakiramdam niya ay bigo siya. Isang malaking kabiguan sa kanyang ina, sa kanyang sarili, at sa pangakong binitiwan niya. Hindi siya pwedeng sumuko. Bawal sumuko. May bagong determinasyong umusbong sa kanyang dibdib, tinutulak papalabas ang takot. Binitiwan niya ang hamba ng pinto at maingat na itinupi ang papel. Inilagay niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng trabahong mas maayos. Kailangan niya ng himala. Kinuha niya ang kanyang luma at may basag na cellphone. Ang baterya nito ay nasa 10% na lamang. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at binuksan ang isang job-seeking website. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-scroll, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa. Wanted, dishwasher. Kailangan ng karanasan. Wala siyang karanasan sa malaking restaurant. Wanted, sales lady. At least 5'4" in height. 5 talampakan at 2 pulgada lamang ang taas niya. Wanted, call center agent. College graduate. Hindi niya natapos ang kolehiyo. Kinailangan niyang huminto noong 2 taon upang alagaan ang kanyang ina. Bawat anunsyo ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang mga kakulangan. Ang pag-asa na nagsimulang umusbong kanina ay unti-unti na namang nalalanta.
Napabuntong hininga siya. Baka nga hanggang dito na lang siya. Baka ang Maynila ay para lang sa mga mayaman, sa mga may pinag-aralan, sa mga may kakilala. Nang akma na niyang isasara ang browser, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang pangalang kilala sa buong bansa. Valderrama Group Companies is hiring administrative assistant. Requirements: at least high school graduate, proficient in basic computer applications, hardworking, and willing to be trained. Napaupo siya ng tuwid. ECU. Ang isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na korporasyon sa Pilipinas. Ang pangalan pa lang ay simbolo na ng kapangyarihan at yaman. Ang mga opisina nito sa Makati ay tila mga toreng salamin na umaabot sa kalangitan. At naghahanap sila ng isang high school graduate. Tila isang panaginip. Muli niyang binasa ang anunsyo, sinisigurong wala siyang nakaligtaan. Totoo nga. Hindi ito biro. Ang sahod na nakalagay ay halos 5 beses ng kabuuang kinikita niya sa isang buwan. Sapat na iyon para makakuha ng bagong apartment, makakain ng 3 beses sa isang araw, at marahil ay makapag-ipon pa. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang kaba, isang halo ng excitement at pag-aalinlangan. Kaya ko ba ito? Paano kung hindi ako tanggapin? Ngunit ang imahe ng paunawa ng pagpapaalis at ang malamig na mukha ng landlady ay bumalik sa kanyang isipan. Wala siyang pagpipilian. Ito na marahil ang himalang hinihintay niya. Kailangan kong subukan, bulong niya sa sarili. Kailangan. Kinabukasan, maagang-maaga siyang gumising. Mula sa kanyang maliit na aparador, kinuha niya ang kanyang nag-iisang tipang interview na damit, isang puting blusa na medyo naninilaw na sa gilid ng kwelyo, at isang itim na palda na minana pa niya sa isang pinsan. Maingat niya itong pinlansa hanggang sa mawala ang bawat lukot. Inayos niya ang kanyang resume na nakaprint sa pinakamurang papel na nabili niya at inilagay sa isang lumang folder. Nang humarap siya sa salamin, isang simpleng dalaga ang tumingin pabalik sa kanya. Isang dalagang may mga matang nagpapakita ng pagod, ngunit meningning pa rin ang determinasyon. Nakikita niya ang kanyang ina sa hugis ng kanyang mukha, sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at hinawakan muli ang medalyon sa ilalim ng kanyang damit. Para sa'yo ito, Nay. Ang biyahe papuntang Makati ay isang pagsubok sa kanyang tapang. Habang nakatayo sa siksikang AFE, napapalibutan ng mga taong nakauniporme at nakaopisina, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Bawat isa ay may tiyak na patutunguhan, may tiwala sa sarili. Samantalang siya, hawak-hawak ang kanyang folder na tila isang kalasad, ay hindi sigurado kung saang laban siya papasok. Pagdating niya sa Valderrama Tower, halos mapanganga siya. Ang gusali ay isang higanting obra maestra ng salamin at bakal, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang lobby ay mas malaki pa kaysa sa buong palapag ng apartment building na tinitirhan niya. Ang sahig ay gawa sa makinang na marmol, ang mga ilaw ay nagliliwanag na parang mga bituin, at ang mga taong naglalakad ay pawang mga modelo mula sa isang business magazine. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ara. Pinatatag niya ang kanyang loob. Kaya mo to, Ara Mae. Isang hakbang lang. Humakbang siya papasok. Ang lamig ng aircon ay biglang yumakap sa kanyang balat, isang malaking kaibahan sa init sa labas. Naglakad siya patungo sa reception desk, bawat yabag ay tila umuuga sa makinis na sahig. Halos naririnig niya ang tibok ng sariling puso sa kanyang mga tainga. Miss, excuse me po. Para po sa interview di. Sabi niya sa receptionist, pilit nang umingiti. Bago pa man siya makasagot, isang mabilis na figura ang dumaan sa kanyang gilid. Hindi niya ito napansin agad. Naramdaman na lang niya ang biglaang pagbangga sa kanyang balikat, sapat na para mawalan siya ng balanse at mabitawan ang folder na mahigpit niyang hawak. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Ang kanyang resume, ang kanyang mga certificate mula sa high school, ang kanyang munting pag-asa, lahat ay nakahando sa isa malamig at makinang na marmol. Naku! Sorry po. Pasensya na po, mabilis niyang sabi, hindi na tinitingnan kung sino ang nabangga. Agad siyang lumuhod, nanginginig ang mga kamay habang pinupulot isa-isa ang mga papel. Ang kanyang buong atensyon ay nasa pagsagip sa mga dokumentong iyon. Watch where you're going, isang matinis at aroganteng boses ang bumasag sa kanyang pagmamadali. Napatingala si Ara.
Ang una niyang nakita ay isang pares ng napakamahal na stiletto heels, kulay pula, na tila kayang tumusok sa sahig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at nakita ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng corporate dress. Ang mukha nito ay maganda, perpekto ang pagkakalagay ng makeup, ngunit ang mga mata nito ay matalim at puno ng iritasyon. Hawak nito ang isang tasa ng kape. Ano ba? Look at what you've done, muling sabi ng babae. Sa paggalaw nito, bahagyang tumagilid ang tasa at ilang patak ng mainit na kape ang tumapon, diretso sa pinakamahalagang papel sa lahat, ang kanyang resume. Isang malaking mansa ng kulay kape ang mabilis na kumalat sa gitna ng papel, binubura ang kanyang pangalan at mga kwalifikasyon. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Pakiramdam niya ay sinaksak siya. "Tife," sabi ng babae, tinitingnan ang dulo ng kanyang sapatos na bahagyang natapunan. Tumingin ito kay Ara mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak, na para bang sinusuri nito ang isang maruming insekto. Ang mga mata nito ay huminto sa luma niyang blusa at palda. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Hindi ito lugar para sa mga basahan na tulad mo, malamig na wika ng babae. Bawat salita ay parang sampal. Para kay Ara, ang salitang ibasahan ay umalinggaw sa buong lobby. Mas masakit pa ito kaysa sa mainit na kape na dumampi sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay isang mabigat na kumot na biglang ibinalot sa kanya. Pakiramdam niya, ang lahat ng tao sa malawak na lobby na iyon ay nakatingin sa kanya, sa babaeng nakaluhod sa sahig, pinupulot ang kanyang mga basag na pangarap. Hindi na nagsalita pa ang babae. Tinalikuran na lamang siya nito at naglakad palayo na may kumpiyansa. Ang tunog ng mga takong nito ay umaalingaw sa sahig na marmol, isang tunog na nagpapahayag ng kapangyarihan at pagwawalang bahala. Iniwan siyang nakaluhod, tulala, hawak ang namansahang resume. Doon, sa sahig ng Valderrama Tower, naramdaman ni Arama ang bigat ng pagiging mahirap. Ang pader sa pagitan niya at ng mundo ng babaeng iyon ay hindi pa kailanman naging ganito kataas at kakapal. "Miss, okay ka lang?" Isang mahinahong boses ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Ang receptionist pala, lumabas mula sa likod ng kanyang desk at lumapit sa kanya. May inabot itong ilang piraso ng tissue. Kinuha ni Ara ang tissue at pilit na pinunasan ang mansa sa resume, ngunit lalo lang itong kumalat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbabadya ng tumulo. "Hayaan mo na siya, miss," sabi ng receptionist na may bahid ng awa sa boses. "Si Ma'am Roxanne talaga yon." Roxanne. Itinanim ni Ara ang pangalan sa kanyang isipan. Pinilit niyang tumayo, yakap-yakap ang mga papel na ngayon ay lukot at may mansa. Ang kanyang dignidad ay tila kasamang napulot mula sa sahig, wasak-wasak din. "Salamat po," sabi niya sa receptionist. "Para po sa interview di." Tiningnan siya ng receptionist, pagkatapos ay ang hawak niyang folder. May pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit mumiti pa rin ito ng pilit. "Ah. Sumakay ka ng elevator papuntang 24 TA floor. Hanapin mo ang opisina ng Human Resources. Good luck." Nagpasalamat si Ara at naglakad patungo sa hanay ng mga elevator. Bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat sulyap mula sa mga empleyadong nakakasalubong niya ay parang isang paghusga. Gusto na niyang tumakbo palabas, bumalik sa kanyang maliit na apartment, at magkulong. Gusto na niyang sumuko. Ngunit nang hahawakan na niya ang medalyon sa ilalim ng kanyang blusa, muling naglaro sa kanyang isipan ang mga salita ni Roxanne. "Hindi ito lugar para sa mga basahan na tulad mo." Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang puso, tinupok ang kahihiyan at takot. Ang insulto, sa halip na durugin siya, ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng lakas. "Hindi ako basahan," sabi niya sa sarili. "At ipapakita ko sa kanya. Ipapakita ko sa kanilang lahat." Humigpit ang hawak niya sa kanyang nasirang folder. Pumasok siya sa elevator, pinindot ang numero 24, at habang dahan-dahang sumasara ang mga pinto, hinarap niya ang kanyang refleksyon sa makintab na bakal na dingding. Nakita niya ang isang babaeng pagod, nasaktan at hinama. Ngunit nakita rin niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na hindi basta-basta mamamatay.
Ang pagsara ng mga pinto ng elevator ay parang pagtikom ng isang bibig na metal. Nilulunok siya ng buo at itinatapon sa isang mundong hindi pamilyar. Sa bawat palapag na lumalampas, na ipinapakita ng mga kumikinang na numero sa itaas ng pinto, nararamdaman ni Ara ang pagtaas ng kaba sa kanyang dibdib. Yakap niya ang kanyang folder na para bang ito ang kanyang tanging kalasag. Ang mansa ng kape sa kanyang resume ay tila isang tatak ng kahihiyan, isang paalala ng malupit na pagbati na natanggap niya kanina lamang. Hindi ito lugar para sa mga basahan na tulad mo. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, hindi na isang laso na dumudurog sa kanya, kundi isang gatong na nagpapaningas sa apoy ng kanyang determinasyon. Pinatatag niya ang kanyang mga balikat. Hindi siya aalis dito na bigo. Bumukas ang elevator sa 24th floor. Bumungad sa kanya ang isang tahimik at malamig na pasilyo, nakakarpet ng makapal kaya't walang maririnig na yabag. Ang lahat ay nasa kulay abo, puti at pilak. Tila bawat sulok ay sumisigaw ng profesionalismo at kapangyarihan. Nakita niya ang isang plakang salamin na may nakaukit na Human Resources Department at lumakad siya patungo roon. Sa loob ng opisina, isang babaeng nasa mga 30 ang sumalubong sa kanya ng isang tinging mapanuri. Tiningnan nito ang suot ni Ara mula ulo hanggang paa, at bahagyang kumunot ang noo nito nang makita ang lukot at may mansa niyang folder. Yes? What can I do for you? Tanong ng babae, ang boses ay matabang at walang kabuhay-buhay. Good morning po, ma'am. Ako po si Ara May Santos. May schedule po ako para sa interview para sa posisyon na administrative assistant, sagot ni Ara, pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Akma na sanang hihingi ng babae ang kanyang mga dokumento nang isang mas may edad na babae ang lumabas mula sa isang pintong salamin sa bandang loob ng opisina. Nakasuot ito ng isang eleganteng navy blue suit, ang buhok ay perpektong nakaayos, at may suot itong mga alahas na simple, ngunit halatang mamahalin. May aura ito ng otoridad, ngunit ang ngiti nito ay mainit. Hayaan mo na, Jessica. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ng babae. Tumingin ito kay Ara at mumiti. Ikaw ba si Miss Santos? Oo po, ma'am, halos mautal na sagot ni Ara. Ang ngiti ng babae ay hindi nagbago, ngunit nang masuri nito ang mukha ni Ara, may isang saglit na pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkabigla, isang halos hindi mapansing paglaki ng kanyang mga mata na agad ding nawala. Para kay Ara, pakiramdam niya ay tila sinuri ng babae, hindi lang ang kanyang mukha, kundi ang kanyang buong pagkatao sa isang iglap. Ngunit ang ekspresyon ay napakabilis na nawala at napalitan ito ng isang mas malumanay na tingin. Halika, pumasok ka sa aking opisina, sabi ng babae, iginigiit ang kamay patungo sa pintong salamin. Ako si Lorna Sison, ang head ng EUC. Sumunod si Ara, ang kanyang puso ay kumakabog. Tita Lorna. Ang pangalan sa plaka ng pinto ay nagbigay sa kanya ng karagdagang kaba. Ito na iyon. Sa loob ng opisina ni Ma'am Lorna, ang lahat ay malinis at organisado. May malaking bintana sa likod ng kanyang mesa na tanaw ang buong syudad ng Makati. Inalok siya nito ng upuan. Umupo si Ara sa dulo ng silya, halos hindi sumasayad ang likod. So, Ara Mae, simula ni Ma'am Lorna, tinitingnan siya ng diretso sa mata, hindi ang kanyang resume. Bakit mo gustong magtrabaho sa VIS? Nakahanda na si Ara para sa tanong na ito. Dahil po ang ECSU ay isang kumpanyang may integridad at nagbibigay po ng oportunidad sa mga taong nagsusumikap. Naniniwala po ako na dito po ako lalago at matututo. Tumango si Ma'am Lorna, tila nasiyahan sa sagot. Nakikita ko. At base sa iyong resume di. Kinuha nito ang folder, binuksan at nakita ang mansa. Hindi man lang ito kumurap o nagpakita ng kahit anong reaksyon. Nakikita kong marami kang naging trabaho. Isa kang masipag na bata. Hindi niya tinanong ang tungkol sa kanyang pag-aaral o sa kanyang mga skills sa computer. Ang mga tanong nito ay kakaiba. Mapagpasensya ka bang tao, Ara Mae? Kung may isang sitwasyon na mahirap at nakakainis, kaya mo bang manatiling kalmado? Nagulat si Ara sa tanong, ngunit mabilis siyang sumagot. Opo, ma'am. Sanay na po ako sa hirap. Ang pasensya po ang isa sa mga puhunan ko sa araw-araw. Magaling. Mapagkakatiwalaan ka ba? Kung may ipagkatiwala sa iyo na isang mahalagang bagay o isang sikreto, kaya mo ba itong pangalagaan?
Lalong nagtaka si Ara. Para saan ang mga tanong na ito para sa isang administrative assistant? Ngunit sinagot niya ito ng buong katapatan. Opo, ma'am. Ang tiwala po ay isang bagay na hinding-hindi ko po sisirain. Ngumiti si Ma'am Lorna, isang ngiting hindi mabasa ni Ara. Isinara nito ang folder. Okay. Tanggap ka na. Napatanga si Ara. Po. Ganoon na lang po. Kailangan namin agad ng isang tulad mo. May isang espesyal na posisyon na sa tingin ko ay babagay sa'yo. Sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may diin. Ipapahanda ko na ang kontrata. Isang alon ng di makapaniwalang saya ang bumuhos sa puso ni Ara. Napatayo siya. Inaku, Ma'am Lorna. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Pangako po. I know, simpleng sagot ni Ma'am Lorna. Lumabas ang assistant nito na si Jessica at may inabot na kontrata kay Ara. Sa sobrang saya, halos pumirma na siya nang hindi binabasa. Ngunit isang salita ang nakaagaw ng kanyang pansin sa ilalim ng key job title. Personal caregiver. Napahinto ang kamay niyang may hawak na ballpen. Tumingala siya kay Ma'am Lorna, may pagkalito sa kanyang mga mata. Ma'am, akala ko po. Administrative assistant. Ang ngiti ni Ma'am Lorna ay hindi pa rin nagbabago. Iyon ang initial posting. Ngunit may isang mas kagyat na pangangailangan ang kumpanya. Ito ay para sa isang napaka-importante at napaka-pribadong kliyente. Isang taong nangangailangan ng personal na pagkalinga at atensyon. Ang trabaho ay nangangailangan ng tiwala at pasensya, mga katangiang nakita ko sa iyo. Gumuho ang munting pangarap ni Ara na magtrabaho sa isang opisina, mag-type sa computer, at maging bahagi ng corporate world. Isang caregiver. Iyon ay malayo sa kanyang inaasahan. Tila nabasa ni Ma'am Lorna ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Alam kong hindi ito ang inaasahan mo. Ngunit tingnan mo ang kompensasyon. Itinuro nito ang isang numero sa kontrata. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang sahod ay hindi lang 5 beses, kundi halos 7 beses ng kanyang kinikita. May kasama pa itong libreng tirahan at pagkain. Sa halagang iyon, hindi lang siya makakakuha ng bagong apartment, kundi makakapagpadala pa siya ng tulong sa kanyang mga kamag-anak sa probinsya. Ang paunawa ng pagpapaalis ay biglang nawala ng kapangyarihan sa kanya. Ito ay isang biyaya mula sa langit. Isang biyayang nakabalot sa isang kakaibang anyo. Huminga siya ng malalim. Tinatanggap ko po, sabi niya ng may buong determinasyon. At nilagdaan niya ang kontrata. Makalipas ang 1 oras, si Ara ay nakaupo na sa likod ng isang mamahaling itim na sasakyan. Isang tahimik na driver ang nagmamaneho para sa kanya. Ang mga gusali ng Makati ay dahan-dahang napapalitan ng mga puno at malalawak na kalsada. Pumasok sila sa isang eksklusibong subdibisyon na may matataas na pader at mahigpit na mga gwardiya. Ang mga bahay sa loob ay mga mansyon, bawat isa ay may sariling hardin na mas malaki pa sa parke sa kanilang lugar. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Bumukas ito ng kusa at bumungad kay Ara ang isang mansyon na gawa sa puting bato at salamin. Ito ay isang palasyo, isang modernong palasyo na napapalibutan ng isang perpektong hardin. Ito ay maganda, ngunit mayroon itong lamig. Tila isang magandang kulungan. Si Ma'am Lorna na mismo ang sumalubong sa kanya sa pinto. Welcome to the Valderrama Residence, Ara May. Dito po ako magtatrabaho. At dito ka rin titira, sagot ni Ma'am Lorna, iginagaya siya papasok. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha. Ang sahig ay gawa sa kahoy na kumikinang, ang kisame ay napakataas, at may isang grand staircase sa gitna. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang nakabibinging katahimikan. Walang tawanan, walang ingay, tanging ang mahinang ugong ng aircon. Dinala siya ni Ma'am Lorna sa isang malaking silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisam. Isang library. At sa gitna nito, nakaupo sa isang malaking silyang leather, nakatalikod sa kanila at nakatingin sa bintana, ay isang lalaki. Don Alejandro, tawag ni Ma'am Lorna sa malumanay na boses. Narito na siya. Dahan-dahang umikot ang silya. Nakita ni Ara ang isang lalaking nasa mga huling bahagi na ng kanyang edad. Maputi na ang buhok nito at may malalalim na guhit ng kalungkutan sa mukha.
Mukha itong mahina, ngunit ang mga mata nito, kahit napagod, ay mayroon pa ring bakas ng kapangyarihan. Ito ang kliyente niya. Ang taong kanyang aalagaan. Si Don Alejandro Valderrama, ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Nang tumama ang mga mata ni Don Alejandro kay Ara, natigilan ito. Hindi ito kumurap. Tumingin lang ito sa kanya, isang titig na tumatagos, na para bang hindi si Ara ang nakikita nito, kundi isang multo mula sa nakaraan. Ang titig ay napakatagal, puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Ara, isang halo ng gulat, pighati, at isang matinding pangungulila. Naramdaman ni Ara ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Napahawak siya ng hindi sinasadya sa medalyon sa ilalim ng kanyang blusa. Siya si Ara Maisantos, ang bago mong personal caregiver. Pagpapakilala ni Lorna, binabasag ang katahimikan. Hindi nagsalita si Don Alejandro. Tumango lamang ito ng bahagya, ngunit ang mga mata nito ay hindi pa rin humihiwalay kay Ara. Ang buong araw ay lumipas sa isang estado ng pagkalito para kay Ara. Ipinakita sa kanya ang kanyang silid, simple ngunit malinis, isang malaking pagkakaiba sa kanyang inuupahang kwarto. Itinuro sa kanya ng mga kasambahay ang kanyang mga gagawin, siguraduhing nakakainom ng gamot si Don Alejandro sa tamang oras, samahan siya sa paglalakad sa hardin, at basahan siya ng libro o dyaryo kung nanaisin nito. Simple lang ang mga gawain, ngunit ang bigat ng presensya ni Don Alejandro at ang katahimikan ng buong bahay ay nakakapanibago. Gabi. Si Ara ay nakahiga na sa kanyang bagong kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang lahat na nangyari sa loob ng isang araw ay tila isang panaginip. Mula sa paunawa ng pagpapaalis hanggang sa pagiging tagapag-alaga ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Isang himala, ngunit isang himalang may kasamang misteryo. Ang titig ni Don Alejandro, ang mga kakaibang tanong ni Maam Lorna, ang insulto ni Roxanne, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Tumayo siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, napadaan siya sa tapat ng silid ni Don Alejandro. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. May narinig siyang isang ungol, isang tunog ng isang taong hindi mapakali sa kanyang pagtulog. Dahil sa pag-aalala, lumapit siya ng kaunti sa pinto. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya itong muli, mas malinaw sa pagkakataong ito. Isang pangalan, binigkas ng may pighati at pangulila, mula sa mga labi ng natutulog na matanda. Elena D. Natigilan si Ara, ang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang pangalan ng kanyang ina. Dito, sa loob ng palasyong salamin na ito, sa bibig ng isang estranghero. Impossible. Isang nagkataon lamang, bulong niya sa sarili. Isang malungkot at nakakakilabot na nagkataon lamang. Ngunit habang nakatayo siya roon sa dilim, isang butil ng malamig na takot ang muling gumapang sa kanyang likuran, dala ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ang ilaw mula sa kanyang monitor ay ang tanging liwanag sa loob ng opisina ni Marco de Leon sa ika-35 palapag ng Valderrama Tower. 10:00 na ng gabi, at ang karamihan sa mga empleyado ay matagal nang umuwi, iniwan ang gusali sa isang tahimik na paghimbing. Ngunit para kay Marco, ang gabi ay simula pa lamang ng isa pang laban. Sa kanyang screen, nakalatag ang mga komplikadong spreadsheet at blueprint ng Key Project Horizon, ang pinakabagong at pinakamalaking proyekto ng isang multibilyong pisong high-rise condominium na nakatakdang maging bagong hiyas sa korona ng kumpanya. Bilang isa sa mga project manager, responsibilidad niyang siguraduhing tumatakbo ito ng maayos. Ngunit sa mga sandaling ito, ang mga numero at mga linya ay tila lumalabo, nagiging isang walang kahulugang gulo. Ang kanyang tunay na focus ay nasa kabilang bintana ng kanyang computer, isang pribadong folder na protektado ng maraming password. Binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang mga lumang larawan at mga nascan na clipping ng dyaryo. Lilion Realty nagdeklara ng pagkalugi. Kasosyo biglang naglaho. Si, inatakyad puso. Bawat headline ay isang pamilyar na saksak sa kanyang puso. 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay naroon pa rin, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Naaalala pa niya ang kanyang ama, isang dating makisig at malakas na lalaki, na biglang naging anino ng kanyang dating sarili matapos gumuho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Isang pagtataksil mula sa isang pinagkakatiwalaang kasosyo, isang sabotahe na napakatalinong isinagawa, aya't walang naiwang bakas, maliban sa pagkasira ng kanilang pamilya.
Si Don Alejandro Valderrama, ang pinakamatalik na kaibigan at ninong niya, ang tumulong sa kanila na makabangon. Binigyan siya nito ng edukasyon, ng oportunidad, at ngayon, ng isang posisyon sa loob mismo ng is. Ngunit ang utang na loob ay hindi kailanman mabubura ang uhaw sa katarungan. Kaya siya narito. Hindi lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang espiya sa sarili niyang kampo, isang mangangasong naghahanap ng anino sa liwanag, naghahanap sa taong sumira sa kanyang pamilya. At malakas ang kutob niyang ang taong iyon ay nasa loob pa rin ng nagtatago sa likod ng isang maskara ng katapatan. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang ama ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Pa, gabi na. Bakit gising pa kayo? Bungad ni Marco, pilit pinapasigla ang kanyang boses. Ikaw ang dapat kong tanungin yan, anak, sagot na matanda sa kabilang linya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Nasa opisina ka pa rin ba? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ayos lang po ako, pa. May tinatapos lang. Kamusta po kayo? Ganun pa rin. Naghihintay, sagot ng kanyang ama. Isang salitang puno ng kahulugan. Naghihintay ng balita. Naghihintay ng hustisya. May bago ba, Marco? Nag-atubili si Marco. Wala pa po, pa. Pero malapit na. Nararamdaman ko. Isang kasinungalingan para pagaanin ang loob ng matanda, ngunit isang pangako para sa kanyang sarili. Magpahinga na po kayo. Tatawag po ako ulit bukas. Matapos ang tawag, sumandal si Marco sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Ang bigat ng kanyang misyon ay tila mas mabigat pa kaysa sa mga responsibilidad niya sa Project Horizon. Minsan, gusto na niyang sumuko, ngunit ang alaala ng mukha ng kanyang ama ang nagpapalakas sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa mansyon ng mga Valderrama. Isa ito sa kanyang mga regular na gawain, ang dalawin ang kanyang ninong Alejandro. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, ang bawat pagbisita ay nag-iiwan sa kanya ng bigat sa dibdib. Nakikita niya ang unti-unting panghihina ng taong itinuturing niyang pangalawang ama, ang pagkaubos ng kislap sa mga mata nito. At sa bawat pagbisita, naroon palagi si Tita Lorna, ang hipag nito na tila isang buwitring nag-aabang. Hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ang babaeng iyon. Ang mga ngiti nito ay masyadong matamis, ang mga kilos ay masyadong kalkulado. Habang papasok siya sa malawak na hardin, natigilan siya. Sa gitna ng mga rosas at sampagita, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, may isang babae. Nakasuot ito ng simpleng bestida at nakapusod ang buhok. Nakaupo ito sa isang bangko, nagbabasa ng dyaryo para kay Don Alejandro, na nakaupo sa tabi nito. Ang eksena ay simple, ngunit may kakaibang kapayapaan dito. Ang boses ng babae ay malumanay ngunit malinaw, ang paraan ng pagbasa nito ay may kasamang pag-iingat. Ngunit hindi iyon ang nakaagaw ng pansin ni Marco. Ito ay ang kanyang mukha. Isang mukhang simple ngunit may angking ganda. Walang kolorite, walang pagkukunwari. Ngunit ang mga mata nito, kahit na nakatuon sa dyaryo, ay tila may dalang kwento, isang kwento ng hirap at pagpupunyagi. Naramdaman ni Marco ang isang kakaibang pitik sa kanyang dibdib, isang damdaming matagal na niyang hindi nararanasan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ninong, bati niya. Napatingala ang babae at sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat ito at sa isang saglit, nakita ni Marco ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko. Marco, iho. Mabutit dumating ka, sabi ni Don Alejandro. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Marco. Halika, maupo ka. Ipakikilala kita. Siya si Aramae, ang bago kong kasama. Magandang umaga po, sir, bati ni Aramae, ang boses ay halos pabulong. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Marco na lang, sagot niya, umupo sa kabilang dulo ng bangko. May ilang segundong katahimikan, isang katahimikang hindi komportable. Ikaw pala ang bagong caregiver, tanong niya, hindi sigurado sa tamang termino. Tumango lamang si Aramae. Siya ang nagpapasaya sa mga araw ko dito, Marco, sabi ni Don Alejandro, isang bagay na lalong ikinagulat ni Marco. Masipag at mabait na bata. Isang mainit na ngiti ang binalik ni Marco sa kanyang ninong, ngunit isang malamig na pader ng pag-iingat ang biglang itinayo ng kanyang isipan.
Isang bagong kasama. Isang estrangherong bigla na lang sumulpot at agad na nakuha ang loob ng matanda. At sa likod ng lahat ng ito, alam niyang may isang taong gumagalaw ng mga piyesa. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo nang papalabas na siya ng mansyon. Mula sa di kalayuan, sa may balkonahe ng ikalawang palapag, nakita niya si Tita Lorna. Nakatayo ito, nakatingin sa hardin kung nasaan sina Aramae at Don Alejandro. Ngunit hindi ito ang nakakuha ng atensyon ni Marco. Maya-maya, lumabas si Aramae mula sa bahay, may dalang isang baso ng tubig. Nagkasalubong sila ni Tita Lorna sa pasilyo. Nakita ni Marco kung paano umiti si Tita Lorna kay Aramae at maisinabi itong isang bagay na tinanguan lang ng dalaga. Isang simpleng eksena. Isang amo na nagbibigay ng utos sa kanyang empleyado. Ngunit para kay Marco, ito ay isang senyales. Isang kumpirmasyon. Ang babaeng ito, si Aramae, ay dinala rito ni Tita Lorna. Ang atraksyon na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng yelo ng pagdududa. Sino ka talaga, Aramae Santos? Tanong niya sa sarili. Isa ka bang anghel na ipinadala para sa matanda, o isa kang ahas na maingat na inilagay sa hardin na ito? Bumalik siya sa opisina na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ituon ang kanyang atensyon sa Project Horizon, ngunit ang mukha ni Aramae ay patuloy na sumusulpot sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang muli niyang sinusuri ang mga dokumento ng proyekto, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang discrepancy sa financial report. Isang maliit na halaga na na-reallocate mula sa materyales patungo sa miscellaneous professional fees. Napakaliit nito kaya't madaling palampasin, isang patak lamang sa karagatan ng budget. Ngunit alam ni Marco na sa mundo ng korporasyon, ang malalaking sunog ay nagsisimula sa maliliit na titis. Sinundan niya ang trail ng pondo. Ang lahat ay tila legal na aprubahan ng tamang mga tao. Ang huling pumirma sa request for reallocation ay si Tita Lorna Sison, bilang bahagi ng Oversight Committee. Normal na proseso. Ngunit hindi huminto doon si Marco. Gamit ang isang software na siya lang ang may access, hinukay niya ng mas malalim ang digital na bakas ng transaksyon. At doon niya nakita ang isang bagay na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Ang request ay hindi orihinal na nagmula sa accounting department. Ito ay isiningit sa system, ginawang mukhang lehitimo. Ang orihinal na log file, na dapat sana inabura na, ay na-recover niya. Ang nag-upload ng peking request sa system ay ginawa mula sa isang external address, ngunit ang authorization code na ginamit para ma-bypass ang security ay naka-assign sa isang bagong empleyado. Tinitigan ni Marco ang pangalan sa screen, ang kanyang puso ay dahan-dahang lumulubog sa isang malamig na dagat ng pagkadismaya at hinala. Authorization code, ISISAC negatibo 77,871. Assigned to Aramae Santos, Personal Caregiver, Valderrama Residence. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang anghel sa hardin ay may dala palang lason. Lumipas ang mga araw at linggo. Ang malaki at tahimik na mansyon ng mga Valderrama ay unti-unting nagiging pamilyar na lugar para kay Aramae. Ang dating nakakapanibagong katahimikan ay naging isang uri ng kapayapaan. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong ritual, pagtulong sa kusinera na ihanda ang agahan ni Don Alejandro, pagtiyak na naiinom nito ang kanyang mga gamot, at pagkatapos ay ang kanilang tahimik na paglalakad sa hardin. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng mga bulaklak at sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, nararamdaman ni Ara ang isang kakaibang koneksyon sa matandang kanyang inaalagaan. Hindi na ito ang nakakatakot na Don ng kundi isang malungkot na lolo na uhaw sa simpleng kwentuhan. Kinukwentuhan siya ni Ara tungkol sa kanyang buhay sa probinsya, sa mga pangarap ng kanyang ina, sa kanyang mga munting tagumpay at kabiguan sa Maynila. Hindi ito gaanong nagsasalita, ngunit nakikinig ito. At sa mga mata nito, nakikita ni Ara ang isang matinding kalungkutan, isang pangungulila na hindi niya lubos maintindihan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa library, sinabi ni Don Alejandro, "Basahan mo ako, Hija." Kinuha ni Ara ang isang libro ng mga tulang Filipino. Habang nagbabasa siya, sa isang malumanay at malinaw na boses, napansin niyang nakapikit ang matanda at may isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi nito. Hindi na muli itong bumanggit ng pangalang Elena, ngunit pakiramdam ni Ara, sa bawat tulang binabasa niya,
ang ina niyang matagal nang pumanaw ay tila naroon sa silid, nakikinig kasama nila. Ang pakiramdam na iyon ay nagbibigay sa kanya ng init at kapanatagan, isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ngunit ang kapayapaang ito ay laging may kasamang anino. At ang aninong iyon ay may pangalan, Roxanne Valderrama. Halos araw-araw kung dumating si Roxanne, hindi para dalawin ang kanyang ama-amahan, kundi para iparamdam kay Ara na hindi siya kabilang. Bawat pagdating nito ay isang bagyo. Ikaw, sigaw ni Roxanne isang araw, sumugod dito sa kusina kung saan tinutulungan ni Ara ang kasambahay. Nasaan ang mamahalin kong hikaw? Yung binili ko pa sa Paris? Sigurado akong iniwan ko lang iyon sa mesa sa sala kagabi. Ikaw lang naman ang bagong tao dito. Magnanakaw. Ang akusasyon ay isang sampal na walang kamay. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi po ako magnanakaw, Ma'am Roxanne, mahinahon niyang sagot, kahit na ang puso niya ay kumakabog sa galit at kahihiyan. Sinungaling! Palibhasa ay galing ka lang sa kung saang dako. Mga tulad niyo, sanay sa pagnanakaw. Roxanne, tama na yan, isang malakas na boses ang pumigil sa kanya. Si Don Alejandro, nakatayo sa may pinto, nakahawak sa kanyang tungkod, ang mukha ay nagpapakita ng galit. Bihira siyang magtaas ng boses, kaya't natigilan ang lahat. Kilala ko si Ara. Hindi niya gagawin yon. Baka ikaw ang nakawala ng gamit mo dahil sa kapabayaan mo. Napahiya si Roxanne. Padabog itong umalis, ngunit bago ito tuluyang lumabas, sinulyapan nito si Ara ng isang tinging puno ng pagbabanta, isang tinging nangangakong hindi pa sila tapos. Sa kabila ng pagtatanggol ni Don Alejandro, naramdaman pa rin ni Ara ang kirot. Alam niyang ito ay simula pa lamang. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang presensya sa mansyon na nagdudulot ng kakaibang pagkalito sa kanyang puso, si Marco de Leon. Madalas itong dumadalaw. Sa una, pakiramdam ni Ara ay iniiwasan siya nito. Ang mga tingin nito ay matalim at mapanuri na para bang isa siyang problemang kailangang lutasin. Naaalala pa niya ang una nilang pagkikita sa hardin, ang saglit na kislap ng interes sa mga mata nito, ngunit iyon ay mabilis na napalitan ng isang malamig na distansya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila may nagbabago. Minsan, nadadatnan siya nitong nag-iisa sa may hardin, at sa halip na iwasan siya, lalapitan siya nito. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng swimming pool, ang liwanag ng buwan ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig, lumapit si Marco at umupo sa kabilang dulo ng bench. Hindi ka pa natutulog, tanong nito. Ang boses nito ay mas malumanay kaysa sa dati. Hindi pa po ako inaantok, sir, sagot ni Ara. Marco na lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, sabi nito, may bahagyang ngiti. Tumingin ito sa tubig. Mahirap ba ang trabaho mo dito? Nagulat si Ara sa tanong. Hindi naman po. Mabait po si Don Alejandro. Alam ko. Pero hindi siya ang tinutukoy ko, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata, isang tinging seryoso at tila may hinahanap. Ang ibig kong sabihin ang buong sitwasyon. Ang pagtira sa isang lugar na hindi mo pamilyar. Ang pakikitungo sa mga taong mahirap pakisamahan. Alam ni Ara na si Roxanne ang tinutukoy nito. Tumango siya. Kaya naman po. Sanay na po ako. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakailang. Mayroon itong bigat, isang hindi masambit na pag-unawa. Nagsimula silang magkwentuhan. Tungkol sa mga pangarap, sa mga paboritong pagkain, sa mga simpleng bagay. Nalaman ni Ara na paborito nito ang sinigang na baboy, na mahilig ito sa mga luma at itim at puting pelikula. At habang nakikinig siya, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa ilalim ng kanyang propesyonal na anyo, si Marco pala ay isang taong mailalim at may kabaitan. Isang munting paghanga ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Ngunit ang init na iyon ay laging may kasamang lamig. Sino ang nagrekomenda sa'yo kay Tita Lorna? Biglang tanong ni Marco, binabasag ang kanilang masayang usapan. Natigilan si Ara. O wala po. Nakita ko lang po ang job posting sa internet. Sa internet, ulit ni Marco, may diin ang pagdududa sa kanyang boses. Para sa isang ganito kasensitibong posisyon. At ikaw agad ang napili niya? Hindi ka ba nagtataka? Ang mga tanong ay parang mga palaso.
Pakiramdam ni Ara ay bigla siyang inilagay sa isang interogasyon. Ang magaan na pakiramdam ay nawala, napalitan ng pagtatanggol. Hindi ko po alam. Siguro po ay nagustuhan lang niya ang qualifications ko. Anong qualifications, Jeet ni Marco? Ang pagiging high school graduate. Ara, libo-libo ang nag-a-apply sa IS araw-araw na mas kwalipikado sa'yo. Bakit ikaw? Tumayo si Ara, nasasaktan sa tono ni Marco. Hindi ko po alam, Sir Marco. Ang alam ko lang, naghahanap ako ng trabaho at binigyan nila ako ng pagkakataon. At ginagawa ko po ang lahat para pagbutihin ito. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Ara, sandali, tawag ni Marco, ngunit hindi na siya lumingon. Ang namumuong paghanga ay nabahira ng sakit at pagkalito. Bakit ganoon na lamang ang pagdududa nito sa kanya? Kinabukasan, upang makaiwas sa tensyon, nagpaalam si Ara kay Don Alejandro na lilinisin niya ang ilan sa mga lumang gamit sa kanyang dating opisina sa loob ng bahay, isang silid na matagal nang hindi nabubuksan. Pumayag naman ito. Ang silid ay puno ng alikabok at mga lumang dokumento. Habang nagpupunas siya ng isang malaking aparador na gawa sa Nara, isang bagay ang nahulog mula sa likod nito. Isang makapal at mabigat na photo album, nakabalot sa balat. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang mga pahina ay luma na at naninilaw. Ang mga larawan ay itim at puti, mga larawan ng isang mas batang Don Alejandro, noong mga panahong puno pa ito ng lakas at sigla. May mga larawan kasama ang mga kasosyo sa negosyo, sa mga construction site, sa mga pagdiriwang. Habang inililipat niya ang mga pahina, isang larawan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa larawan, nakatayo ang isang napakagwapong Don Alejandro. Ngunit hindi ito ang tinitingnan ni Ara. Ang tinitingnan niya ay ang babaeng nakatayo sa tabi nito, ang kamay ay nakahawak sa braso ng binata. Ang babae ay may mahabang buhok, isang matamis na ngiti at mga matang kumikinang sa saya. Ang babae ay may mukhang halos eksaktong katulad ng mukhang nakikita niya sa salamin araw-araw. Ito ay ang mukha ng kanyang ina. Nabitawan ni Ara ang album. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Napaurong siya, napasandal sa pader, ang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumakarera, hindi dahil sa galit o saya, kundi sa isang matinding pagkabigla at pagkalito. Ang kanyang ina at si Don Alejandro magkasama. Bakit? Paano? Ang mga tanong ay bumaha sa kanyang isipan, isang alon na nagbabantang lunurin siya sa misteryo. Ang pangalang Ara Maisantos ay tila isang multo na bumabagabag kay Marco sa bawat sulok ng kanyang opisina. Ang authorization code na nakalink sa pangalan nito ay isang matibay na ebidensya, isang digital na bakas ng paa na diretsong tumuturo sa kanya bilang kasabwat sa anomalya sa Project Horizon. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga mata nito, mga matang puno ng sinseridad, kung minsan ay puno ng sakit dahil sa kanyang mga paratang, isang bahagi sa kanya ang nagsasabing may mali. May isang piraso ng puzzle na hindi umaangkop. Bakit ikaw? Ang tanong na binitiwan niya kay Ara ay tanong na rin niya sa kanyang sarili. Paanong ang isang simpleng dalaga ay masasangkot sa isang komplikadong sabotahe? Ito ba ay dahil sa pera? Sa galit? O siya ba ay isang walang kamalay-malay na piyesa lamang sa isang mas malaking laro, isang panggulo na inilagay ni Tita Lorna para ilihis ang atensyon? Pinilit niyang isantabi ang mga personal na agam-agam. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang Project Horizon ay nasa panganib. Sa isang linggo, lalong lumala ang mga problema. Isang batch ng substandard na semento ang na-deliver sa construction site na kung hindi niya napansin ay maaaring magdulot ng trahedya. Isang set ng mga architectural plan ang aksidenteng inabura mula sa server na nagdulot ng isang araw na pagkaantala. Ang maliliit na titis na nakita niya noon ay unti-unti nang nagiging isang mapanganib na apoy, at bawat insidente ay maingat na pinagmumukhang aksidente o kapabayaan ng mga tauhan niya. Isang umaga, ipinatawag ang isang emergency board meeting. Pagpasok pa lang ni Marco sa conference room, naramdaman na niya ang bigat ng tensyon sa hangin. Ang mga miyembro ng board, mga lalaking naka-Amerikana na may mga mukhang kasing tigas ng bato, ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Sa isang dulo, nakaupo si Tita Lorna, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang peking pag-aalala.
Sa gitna, sa head ng mesa, ay ang bakanting silya ni Don Alejandro, isang simbolo ng humihinang kapangyarihan ng matanda. De Leon, simula ng isa sa mga board member, si Ian Chua, isang taong kilala sa pagiging prangka. Ang Project Horizon ay 3 linggo nang delayed sa schedule. Ang gastos ay lumulobo ng 15%. Ano ang nangyayari? Tumayo si Marco, ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa mesa, kahit na ang kanyang kalooban ay nag-aalab. May mga hindi inaasahang problema po kaming kinakaharap, sir. Pero tinitiyak ko po sa inyo, kontrolado namin ang sitwasyon. Kontrolado, isang mapanuyang tawa ang pinakawala ni Tita Lorna. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Marco, iho. Pinahahalagahan namin ang iyong optimismo. Ngunit ang mga report na nakakarating sa amin ay nagsasabing ang iyong team ay nagpapakita ng kapabayaan. Nawawalang plano. Maling materyales? Ito ay mga basic na pagkakamali. Hindi ito kapabayaan, Tita Lorna. Ito ay sabotahe, diretsong sabi ni Marco. Isang bulungan ang umalinggaw sa silid. Sabotahe, ulit ni Tita Lorna, tila nagulat, ngunit nakita ni Marco ang isang munting kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Iyan ay isang seryosong akusasyon, Marco. Mayroon ka bang ebidensya? O naghahanap ka lang ng sisisihin para sa iyong pagkukulang? Ang mga salita nito ay isang patibong. Alam ni Marco na kung ipapakita niya ang kanyang natuklasan tungkol sa peking request at ang authorization code ni Aramae, iyon ay hindi sapat. Sasabihin lamang nilang isang mababang antas na empleyado ang may kasalanan, tatanggalin si Ara, at doon na magtatapos ang investigasyon. Ang tunay na utak sa likod nito ay mananatiling malinis at hindi magagalaw. Wala pa akong matibay na ebidensya sa ngayon, aminado ni Marco, ngunit patuloy ang aking investigasyon. Kung gayon, hanggat wala kang maipapakitang pruweba, mananatili itong kapabayaan sa ilalim ng iyong pamumuno, sabi ni Chua, ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Binibigyan ka namin ng 1 buwan, De Leon. 1 buwan para ayusin ang lahat ng ito. Kung hindi, mapipilitan ang board na magtalaga ng bagong mamumuno sa Project Horizon. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ang proyekto ang nakataya, kundi ang kanyang karera at ang tiwala na ibinigay sa kanya ni Don Alejandro. Lumabas si Marco sa meeting na may bigat sa kanyang mga balikat. Kailangan niyang makausap si Don Alejandro. Tanging ang matanda lamang ang makikinig sa kanyang mga hinala ng walang paghusga. Ngunit pagdating niya sa mansyon, hinarang siya sa pinto ni Roxane na tila nag-aabang. Wala dito si Daddy. At kahit na nandito siya, hindi siya pwedeng ma-stress, sabi nito, nakataas ang isang kilay. Sinabi ng doktor, kailangan niya ng absolutong kapayapaan. At ang mga problema mo sa opisina ay hindi nakakatulong. Roxane, kailangan ko siyang makausap. Mahalaga ito, git ni Marco. Mas mahalaga pa ba sa kalusugan niya, ganti nito. Sa likod ni Roxane, lumabas si Tita Lorna, may dalang isang tasa ng tsaa. Marco, iho, may problema ba? Tanong ni Tita Lorna, ang boses ay puno ng pagkalinga. Hayaan mo munang magpahinga si Alejandro. Kung may kailangan ka, nandito naman ako. Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Ang alok nito ay parang isang alok ng isang ahas. Tiningnan ni Marco ang 2 babae, ang Reyna at ang prinsesa ng palasyong ito, na nagbabantay sa tor kung saan nakakulong ang hari. Naintindihan niya. Hindi siya makakalapit sa kanyang ninong. Sinisigurado nila ito. Walang nagawa si Marco kundi ang umalis. Gabi. Si Marco ay muling nag-iisa sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga dokumento at ng malamig na liwanag ng kanyang monitor. Ininom niya ang kanyang pang-4 na tasa ng kape. Ang pagod ay gumagapang na sa kanyang mga buto, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. 1 buwan. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Binuksan niya muli ang kanyang mga file, sinusuri ang bawat detalye, bawat numero, naghahanap ng kahit anong butas. Ang authorization code ni Aramae ay patuloy na bumabalik sa kanya. Kung hindi siya ang may kasalanan, sino ang gumamit nito? Paano? Napatingin siya sa kanyang desk. May isang email na hindi pa niya nabubuksan, galing sa isang hindi kilalang address, na may subject na, para sa iyong kaalaman. Karaniwan ay binubura niya ang mga ganitong email, iniisip na spam o phishing.
Ngunit sa desperasyon, binuksan niya ito. Ang laman ng email ay isang linya lamang ng text, isang tila walang kahulugang kombinasyon ng mga letra at numero. Sa Xerox Fazwimski, isa Saigavi Revivida, 3-5, 2 0 Siv, isa and Siveskals isagi. Isang encrypted na string. Kinutuban si Marco. Mabilis niyang kinopya ang text at ipinasok sa isang decryption program. Sinubukan niya ang iba't ibang ciphers. Base 64. Nabigo. Nabigo. Ngunit napansin niya ang paulit-ulit na pattern. Sinubukan niya ang isang multi-layer base 64 decryption. Matapos ang ilang pagsubok, dahan-dahang lumabas ang mga salita sa kanyang screen. Hindi ito isang mahabang mensahe. Isa lamang itong listahan. Isang schedule ng mga bank transfer patungo sa isang offshore account. Mga petsa. Mga halaga. At sa tabi ng bawat transaksyon may isang pangalan. Ang pangalan ng kumpanyang kilalang-kilalang mortal na kaaway ng ETH. At sa pinakailalim ng listahan, ang pangalan ng taong nag-aapruba ng mga transaksyon mula sa isang dummy corporation na ginagamit bilang middleman. Ang puso ni Marco ay huminto sa pagtibok. Hindi ito si Tita Lorna. Hindi ito si Roxanne. Ang pangalang nakasulat doon, ang pangalang iniugnay sa mga transaksyong ito na malinaw na bayad para sa sabotahe, ay isang pangalang hindi niya kailanman inasahan. Isang pangalang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Ara Mae Santos. Ang lumang photo album ay nakatago ngayon sa ilalim ng kama ni Ara Mae, sa ilalim ng kanyang mga damit, ngunit ang bigat nito ay tila nakadagan sa kanyang puso. Bawat gabi, bago matulog, hindi niya mapigilang silipin ito. Bawat silip ay isang pagbabalik sa tanong na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Ano ang ugnayan ng kanyang ina kay Don Alejandro Valderrama? Ang larawan ay hindi nagsisinungaling. Ang ngiti sa mga labi ng kanyang ina, ang paraan ng pagkakapit nito sa braso ng binata at masayang si Don Alejandro, iyon ay higit pa sa pagkakaibigan. Iyon ay larawan ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi kailanman naikwento sa kanya. Bakit ito itinago ng kanyang ina? Ang medalyon, ang bili na ingatan ito, ang pagkakapareho ng kanilang mga mukha, lahat ng ito ay mga piraso ng isang puzzle na hindi niya mabuo. Dahil dito, ang bawat pakikitungo niya kay Don Alejandro ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang bawat titig nito ay tila may mas malalim na dahilan. Ang bawat pagbanggit nito sa kalungkutan ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang ipakita ang larawan. Ngunit paano? Paano niya sisimulan ang isang usapang maaaring magwasak sa kapayapaan ng matanda, isang kapayapaang siya mismo ang nag-aalaga? Ang kanyang pagkalito ay lalo pang pinalala ng biglaang pagbabago sa pakikitungo ni Marco. Matapos ang kanilang halos magaan na pag-uusap sa tabi ng pool, ito ay naging mas malamig pa kaysa dati. Ang mga pagbisita nito sa mansyon ay naging mas madalang, at kapag nagkakasalubong sila, ang mga mata nito ay hindi na mapanuri, kundi puno ng isang bagay na mas masakit, pagkasuklam. Isang tahimik at malamig na galit. Hindi na siya nito kinakausap. Tanging isang tipid na tango o isang formal na good morning tea ang natatanggap niya. Ang munting paghanga na nagsimulang mamukadkad sa kanyang puso ay nalanta, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kirot. Ano ang nagawa niya? Ano ang nagbago? Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga rosa sa hardin, ang paboritong lugar ni Don Alejandro, dumating si Marco. Hindi ito dumiretso sa loob ng bahay. Naglakad ito patungo sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon, na lalong nagpakaba kay Ara. Ara, sabi nito. Ang pagbigkas nito sa kanyang pangalan ay walang bahid ng anumang lambing. Ito ay isang katotohanan, isang pahayag. Kailangan nating mag-usap. Sir Marco, sagot ni Ara, ibinababa ang pandilig. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. May kinuha ito mula sa kanyang briefcase, isang tablet. In-unlock niya ito at ipinakita sa kanya. Nasa screen ang isang kopya ng isang bank statement. Isang listahan ng mga transaksyon, malalaking halaga, na pumapasok sa isang account sa ilalim ng isang pangalan. Ara Mae Santos. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano to? Hindi akin yan.
Talaga? Tanong ni Marco, ang boses ay puno ng yelo. Nag-swipe siya sa screen. Lumabas ang isa pang dokumento, isang kopya ng isang authorization form. Ang peking pirma sa ibaba ay isang pangit na panggagaya ng kanyang pangalan. Pati ba ito hindi sayo? Ang authorization code na ginamit para sa sabotahe sa Project Horizon. Naka-assign sayo. Ang offshore account na pinagpasahan ng bayad. Nakapangalan sayo. Lahat tumuturo sayo, Ara. Lahat. Ang bawat salita ni Marco ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Napaurong siya, napahawak sa isang bangko para suportahan ang sarili. Hindi totoo yan, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong alam dyan. Maniwala ka sa akin. Maniwala, isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Paano ako maniniwala, Ara? Mula sa simula, alam kong may mali. Ang biglaan mong pagdating, ang pagiging malapit mo kay Tita Lorna, ang pagkuha mo sa tiwala ni Ninong. Lahat pala ay isang palabas? Isang napakagaling na palabas? Hindi, sigaw ni Ara, ang luha ay tuluyan ng bumuho sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng akusasyon, lalo na't galing sa taong unti-unti na niyang pinahahalagahan, ay hindi masukat. Wala akong kasalanan. Hindi ko alam kung saan galing yan, pero hindi ako yan. Marco, parang awa mo na di. Lumapit si Marco, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya. Magkano ang ibinayad nila sa'yo, Ara? Magkano ang halaga ng tiwala ng ninong ko? Magkano ang halaga para sirain ang kumpanyang nagbigay sa iyo ng trabaho? Sabihin mo. Ang sakit ay napalitan ng galit. Itinaas ni Ara ang kanyang mukha, basang-basa ng luha, at sinalubong ang mga mata ni Marco. Wala kang karapatang husgahan ako. Hindi mo ako kilala. Mahirap lang ako, pero hindi ako magnanakaw o manloloko. Yan ang turo sa akin ng nanay ko. Ang nanay mo, ulit ni Marco, mas lalong naging mapanlait. Huwag mong gamitin ang nanay mo dito. Ang komprontasyon nila ay naging mas maingay, ang kanilang mga boses ay tumataas, puno ng sakit at galit. Hindi nila namalayan na mula sa may bintana ng library, nakatingin si Don Alejandro. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pag-iyak ni Ara, ang galit ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pag-aalala. Ano nang nangyayari dito? Isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Si Tita Lorna, lumabas mula sa isang pinto sa gilid, ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Sa likod niya ay si Roxane, na may isang mapanuyang ngiti sa mga labi. Tita Lorna, sabi ni Marco, ibinabaling ang galit sa kanya. Huwag na tayong magkunwari. Ang protege niyo, nahuli na. Anong ibig mong sabihin, iho? Tanong ni Tita Lorna, tila walang muwang. Siya, sigaw ni Marco, itinuturo si Ara. Siya ang espiya. Siya ang sumasabotahe sa Project Horizon. Sa gitna ng kaguluhan, habang naglalakad si Ara paatras, papalayo sa kanila, hindi niya namalayan na sumabit ang kadena ng kanyang medalyon sa isang sanga ng rosas. Sa biglaang paghila, naputol ito. Ang locket na palagi niyang iniingatan, ang tanging alaala ng kanyang ina, ay bumagsak sa damuhan, halos hindi gumagawa ng ingay. Si Tita Lorna ang unang nakapansin. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan, yumuko ito at pinulot ang medalyon. Tiningnan niya ito at isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang taong nakahanap ng alas. Nako, Ara, nahulog ang kwintas mo, sabi niya sa isang boses na ubod ng tamis. Naglakad siya papalapit kay Don Alejandro, na nooy nakalabas na rin sa hardin, dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Tingnan mo, Alejandro. Ang kwintas ng ating bisita. Ipinakita niya ang medalyon kay Don Alejandro. Nang makita ng matanda ang locket, natigilan ito. Ang galit sa kanyang mukha dahil sa narinig na komprontasyon ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang matinding pagkabigla. Dahan-dahan, kinuha niya ang medalyon mula sa kamay ni Lorna. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang nanginginig dahil sakit, ay biglang tumatag. Tinitigan niya ang lumang pilak na medalyon na parabang ito ay isang multo mula sa isang malayong nakaraan. Ang disenyo nito, isang simpleng araw na may mga sinag na inukit sa paligid, ay pamilyar sa kanya,
isang imaheng nakatatak sa kanyang puso at alaala sa loob ng mahigit 20 taon. Saan-saan mo ito nakuha, Hisha? Tanong ni Don Alejandro. Ang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi pa naririnig ni Ara kailanman. Hindi na ito nakatingin kay Marco o kay Lorna. Ang buong mundo nito ay tila naglaho at ang tanging nakikita na lamang nito ay si Ara at ang medalyon sa kanyang palad. Natigilan si Ara. Ang kanyang mga luha ay pansamantalang huminto sa pag-agos. Sa nanay ko po, sagot niya, ang boses ay halos pabulong. Bago po siya mamatay ipinagbili niya po ito sa akin. Ang mga salitang ki sa nanay ko po ay tumama kay Don Alejandro na parang isang kidlat. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukan niyang buksan ang maliit na locket. Isang maliit na iklikki ang narinig ng ito'y bumukas. Sa loob, may 2 maliliit at kupas ng larawan. Sa kaliwa, ang larawan ng isang masayang dalaga, si Elena. Sa kanan, ang larawan ng isang binatang puno ng pangarap, isang mas batang Alejandro. Ang hininga ni Don Alejandro ay tila naputol. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ara nakamukhang kamukha ni Elena. Ang pangalang Elena na binibigkas niya sa kanyang pagtulog. Ang biglaang pagdating ni Ara, na inakala niyang isang simpleng nagkataon lamang. At ngayon, ang medalyon, ang mismong medalyon na siya ang nagpagawa, ang simbolo ng kanilang ipinagbabawal na pag-ibig. Elena D. Bulong niya, ang pangalan ay puno ng sakit at pagsisisi. Tumingin siya kay Ara, ngunit ang nakikita niya ay hindi na isang estranghero. Nakikita niya ang mga mata ng kanyang nawawalang pag-ibig. Nakikita niya ang kanyang sariling dugo. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal, isang katotohanang itinago sa kanya sa loob ng napakaraming taon. Ang sakit ng pagkawala na dinadala niya araw-araw ay biglang napalitan ng isang mas matinding sakit, ang sakit ng panlilinlang. Anak ti. Isang salita lamang. Ngunit ito ay puno ng kahulugan, puno ng 20 taon ng pangungulila, puno ng isang pag-amin na nagpabago sa lahat. Narinig ito ni Ara. Narinig ito ni Marco. Narinig ito ni Roxane at ni Tita Lorna. Ang salitang iyon ay umalingaw sa tahimik na hardin na parang isang kulog. Ngunit kasabay ng pagbigkas ng salitang iyon, isang matinding sakit ang biglang sumaksak sa dibdib ni Don Alejandro. Napahawak siya dito, ang kanyang mukha ay biglang nasapo ng sakit. Ang medalyon ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ninong, sigaw ni Marco, agad na tumakbo para saluhin ang matanda. Daddy, tili ni Roxane, ngunit nanatili lamang siyang nakatayo, paralisado sa takot. Alejandro, sigaw ni Tita Lorna, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng pag-aalala, kundi isang mabilis na kislap ng takot, takot na ang kanyang mga sikreto ay malapit ng mabunyag. Si Ara ay natulala. Ang salitang i-anaki ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang sirang plaka na hindi niya maintindihan. Ngunit ang pagbagsak ng matanda ay gumising sa kanya. Tumakbo siya palapit. Don Alejandro. Don Alejandro. Ang matanda ay humihingal, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Marco. Tumingin ito kay Ara, ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo, ng isang mensaheng pilit nitong ipinaparating. Ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng tuluyan sa mga braso ni Marco. Walang malay. Ang sandaling dumampi ang malamig na pilak sa kanyang palad, ang buong mundo ni Alejandro Valderrama ay huminto. Ang sigawan ni na Marco at Ara, ang mapanuyang titig ni Roxane, ang pekeng pag-aalala sa mukha ni Lorna, lahat ay naglaho na parang usok. Ang tanging totoo sa sandaling iyon ay ang bigat at ang pamilyar na hugis ng medalyon. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay marahang humaplos sa inukit na araw sa ibabaw nito. At sa isang iglap wala na siya sa hardin. Nasa loob siya ng isang lumang library sa unibersidad, ang amoy ng mga papel at alikabok ay pamilyar sa kanyang ilong. Ang sinag ng araw mula sa mataas na bintana ay tumatama sa buhok ng isang dalagang nakaupo sa tapat niya. Nakatungo ito sa isang makapal na libro, ngunit ang isang munting ngiti ay nakasabit sa mga labi nito. Siya si Elena. Ang kanyang Elena. Bakit ba palagi kang nandito, Alejandro?
Tanong nito isang araw, hindi inaalis ang tingin sa libro. Hindi ba't dapat ay nasa mga business meeting ka kasama ang iyong ama? Dahil ang pinakamahalagang yaman ko ay nandito sa library na ito, sagot niya, at nang tumingala ito, kinindatan niya ito. Ang tawa ni Elena ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Simple, totoo, at walang bahid ng karangyaan ng kanyang mundo. Sila ay parang langis at tubig. Siya, ang tagapagmana ng isang lumalaking imperyo. Siya, isang mahirap na iskolar na ang tanging yaman ay ang kanyang talino at pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat, minahal nila ang isa't isa ng isang pag-ibig na dalisay at mapangahas. Naalala niya ang gabi kung kailan ibinigay niya ang medalyon. Sa ilalim ng isang puno ng akasya, sa ilalim ng libo-libong mga bituin. Para saan ito? Tanong ni Elena, ang mga mata ay kumikinang habang hawak ang locket. Isang pangako, bulong ni Alejandro. Isang pangako na kahit anong mangyari, kahit paghiwalayin pa tayo ng mundo, ang puso ko ay sayo. Hanggat suot mo ito, pag-aari kita at pag-aari mo ako. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon at kasama nito ang sakit. Ang gabi kung kailan sinabi sa kanya ng kanyang ama na kailangan niyang pakasalan ang anak ng kanilang kasosyo sa negosyo para iligtas ang kumpanya. Ang masakit na pag-uusap nila ni Elena, ang mga luhang hindi niya kayang punasan. Ang pangako niyang babalikan niya ito. Ngunit hindi na siya nakabalik. Isang araw, dumating si Lorna, ang kapatid ng kanyang napangasawa, na may dalang balita. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha, ang boses ay nanginginig. Kuya Alejandro, may masama pong nangyari, sabi nito. Si Elena ang sinasakyan niyang bus papuntang probinsya na aksidente. Wala pong nakaligtas. Gumuho ang kanyang mundo. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang idinugtong ni Lorna. At buntis po siya, kuya. Sinabi niya sa akin bago siya umalis. Ang sakit ay doble. Ang bigat ay hindi masukat. Sa loob ng 20 taon, dinala niya ang bigat na iyon. Ang bigat ng pagkawala ni Elena at ng kanilang anak na hindi man lang niya nakita. Iyon ang dahilan ng kanyang kalungkutan, ng kanyang pag-iisa. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit anong gawin niya, hindi niya magawang mahalin ng buo si Roxanne, dahil ito ay isang paalala ng pamilyang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ngayon, hawak niya ang medalyon. Ang simbolo ng kanilang pangako. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig ay biglang tumatag. Isang apoy ng determinasyon ang pumalit sa lamig ng pighati. Dahan-dahan, maingat, binuksan niya ang locket. Isang T-click. At naroon sila. Si Elena, nakangiti. At siya, noong mga panahong naniniwala pa siya sa habambuhay. Ang katotohanan ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba. Tumingala siya at tiningnan si Ara. Ang mukha. Ang mga mata. Ang ngiti. Hindi ito isang simpleng pagkakahawig. Ito ay isang refleksyon. Ang kanyang anak. Ang anak nila ni Elena. Buhay. Buhay. At kung buhay ang kanyang anak, ibig sabihin. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat kay Lorna. Ang babaeng nagdala ng balita ng kamatayan. Ang babaeng nagkunwaring nakikiramay sa kanya. Ang babaeng nag-alaga sa kanyang pangungulila. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Isang napakatagal at napakasakit na kasinungalingan. Isang ahas na matagal niyang inalagaan sa kanyang tahanan. Isang matinding galit, isang dalisay at matuwid na galit, ang bumuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang panghihina ng kanyang katawan ay biglang nawala, napalitan ng isang kapangyarihang matagal nang natutulog. Ang don ng Ihisu ay muling nagising. Hindi niya pinansin ang gulat sa mukha ng lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Unang tawag. Ang kanyang abogado. Attorney Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig, matatag at puno ng otoridad. Ihanda mo ang lahat. May babaguhin tayo sa huling habilin. Agad. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang abogado. Pangalawang tawag. Marco, sabi niya, at nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng binata. Makinig kang mabuti. Ang lahat ng hinala mo totoo. Ngunit nagkamali ka ng pinagbibintangan. Gawin mo ang lahat para protektahan si Ara. Huwag mo siyang iiwan. Intindihin mo ako, Marco.
Huwag mo siyang pababayaan kahit anong mangyari. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang mahalaga ay naibigay na niya ang utos. Tiningnan niya si Ara. Ang kanyang anak. Ang kanyang nawawalang anak. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha, puno ng pagkalito at takot. Gusto niya itong yakapin, humingi ng tawad sa lahat ng taon na wala siya, sa lahat ng paghihirap na dinanas nito. Ngunit sa ngayon, isang salita lamang ang kailangan nitong marinig. Isang salitang magbabago sa lahat. Naglakad siya palapit dito, ang bawat hakbang ay may bigat ng 20 taon. Hinawakan niya ang pisngi nito, ang kanyang palad ay magaspang sa malambot nitong balat. Anak ti. Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig, puno ng lahat ng pagmamahal at pagsisisi na kayang ilaman ng isang puso. Ngunit kasabay ng salitang iyon, isang tila kuryenteng sakit ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, umaakyat sa kanyang lieg at braso. Ang hangin ay biglang nawala. Ang hardin ay nagsimulang umikot. Ang mukha ng kanyang anak ay nagsimulang lumabo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga sigaw sa malayo, isang halo ng mga boses, ngunit wala na siyang maintindihan. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Ara, mga matang puno ng takot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang huli niyang naramdaman ay ang malalakas na braso ni Marco na sumalo sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang bigat ng katawan ni Don Alejandro sa kanyang mga braso ay hindi maikukumpara sa bigat na biglang dumagan sa konsensya ni Marco. Ang mga huling salita nito bago mawala ng malay ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang basag na plaka. Ang lahat ng hinala mo totoo. Ngunit nagkamali ka ng pinagbibintangan. Gawin mo ang lahat para protektahan si Ara. Anak ti. Ang mga piraso ng katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang mga bubog ng salamin at bawat isa ay sumusugat sa kanyang pagkatao. Napatingin siya kay Ara na nakatayo roon, paralisado sa gulat, ang mukha ay basang-basa ng luha. Nakita niya ngayon hindi ang isang espiya, hindi ang isang manloloko, kundi ang isang babaeng winasak ng mga akusasyong ibinato niya. Nakita niya ang babaeng ipinagkakatiwala sa kanya ng kanyang ninong. At ang pinakagimbal sa lahat, nakita niya ang nawawalang anak ni Don Alejandro. Ang pagsisisi ay isang mapait na laso na kumalat sa kanyang sistema. Siya, na ang tanging misyon ay hanapin ang katotohanan, ay nabulag ng mga peking ebidensya. Siya, na ipinagmamalaki ang kanyang talino sa pag-iimbestiga, ay naging isang walang isip na instrumento ng galit. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nag-utos sa lahat. Ang pagkataranta ay napalitan ng isang malamig at matalas na pokus. Ang mga sumunod na minuto ay isang malabong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, ang pagdating ng mga paramedic, ang paglagay kay Don Alejandro sa isang stretcher, ang tunog ng sirena na papalayo. Sa gitna ng lahat, nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Ara, isang hindi sinasadyang bantay. Nang paalis na ang ambulansya, hinarap siya ni Roxanne, ang mukha nito ay namumula sa galit. Kasalanan mo ito, sigaw nito, itinuturo si Ara. Ikaw ang dahilan nito. Isa kang kamalasan. Huwag na huwag kang magpapakita sa ospital. Huwag kang lalapit sa daddy ko. Sinubukan ni Ara na sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Yumuko na lamang ito, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Tama na, Roxanne, matigas na sabi ni Marco, humaharang sa pagitan nilang dalawa. Hindi si Ara ang may kasalanan dito. Pinagtatanggol mo pa siya, hindi makapaniwalang sabi ni Roxanne. Matapos ang lahat ng ginawa niya, tumingin si Marco kay Tita Lorna, na tahimik na nakatayo sa isang tabi, ang mukha ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pag-aalala. Ngunit nakita ni Marco ang totoong nasa likod ng maskarang iyon. Nakita niya ang ahas. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sabi ni Marco kay Tita Lorna, isang tahimik na pagbabanta. Pagkatapos ay hinawakan niya si Ara sa braso. Halika na. Dadalhin kita sa ospital. Sa biyahe papuntang ospital, walang nagsasalita. Si Ara ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Marco naman ay nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang isip ay kumakarera. Paano? Paano nagawang pekin ang mga ebidensya laban kay Ara? Ang authorization code. Ang bank account.
Napakatalino ng pagkagawa. Kailangan nito ng access sa pinakaloob-looban ng sistema ng iis at ng malaking impluensya. Mga bagay na mayroon si Tita Lorna. Pek. Iyon ang susi. Ang email na natanggap niya. Ang naka-encrypt na mensahe. Iyon ay hindi galing kay Tita Lorna. Iyon ay galing sa isang taong gustong ituro sa kanya ang katotohanan. Isang taong nasa loob din na nakakaalam ng mga nangyayari. Pagdating nila sa ospital, ang waiting area ng AC ay puno ng tensyon. Si Roxanne ay palakad-lakad, habang si Tita Lorna ay kalmadong nakaupo, nagbabasa ng magazine na para bang naghihintay lang ng flight sa airport. Nang makita nila si Ara, tumayo si Roxanne. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko nang huwag kang magpapakita. May karapatan siyang malaman ang kalagayan ni Ninong, mariing sabi ni Marco. Anong karapatan? Isa lang siyang katulong. Hinila ni Marco si Ara sa isang sulok, papalayo sa kanila. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Tumingala si Ara, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng aking mga akusasyon. Nabulag ako, Ara. Hindi ako nag-isip. I'm so sorry. Hindi sumagot si Ara. Hindi niya alam ang sasabihin. Pero ipinapangako ko sa'yo, dugtong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Aayusin ko ito. Ilalabas ko ang katotohanan. At poprotektahan kita, gaya ng bilin sa akin ni Ninong. Kinuha niya ang kanyang cellphone at lumayo ng kaunti. Tinawagan niya ang isang pangalan sa kanyang contact list, Leo, Tech Genius. Leo, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor, sabi ni Marco sa kabilang linya. May ipapadatrack ako sa iyong email at kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang offshore bank account. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nagbukas nito. At kailangan ko ng mga sagot ngayon. Habang naghihintay sila, ang bawat minuto ay tila isang oras. Lumabas ang isang doktor mula sa... Agad siyang pinalibutan ni Roxanne at Tita Lorna. Doc, kamusta po si Daddy? Tanong ni Roxanne. Naging matagumpay ang aming paunang lunas. Na-stabilize na namin siya, sabi ng doktor. Ngunit malaki ang naging epekto ng atake sa kanyang puso. He is in a very critical condition. Ang susunod na 24 na oras ay napakahalaga. Pwede na po ba namin siyang makita? Tanong ni Tita Lorna. Isang tao lamang sa isang pagkakataon. At kailangan niya ng absolutong kapayapaan. Ngunit bago siya tuluyang nawalan ng malay kanina, may binanggit siyang pangalan na gusto niyang makita. Hindi ko alam kung sino, pero iyon ang bilin niya. Inaasahan na ni Roxanne na ang pangalan niya ang tatawagin. Ngumiti pa ito ng bahagya. Tiningnan ng doktor ang kanyang chart. Gusto raw niyang makausap si Ara Maisantos. Ang ngiti sa mukha ni Roxanne ay naglaho, napalitan ng di makapaniwalang pagkasuklam. Si Tita Lorna naman, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng isang tunay na emosyon, gulat at takot. Tumingin ang lahat kay Ara. Kahit siya ay hindi makapaniwala. Sa ako po. Halika, iha, sabi ng doktor. Nag-aalangang lumakad si Ara, dumaan sa gitna ni Roxanne at Tita Lorna na tila mga estatwang bato. Sinundan siya ng tingin ni Marco, isang tinging nangangako ng suporta. Nang makapasok si Ara sa silid ng AC, tumunog ang cellphone ni Marco. Si Leo. Marco, nakuha ko na, sabi ni Leo sa kabilang linya, ang boses ay puno ng excitement. Grabe, ang galing ng pagkakatago nito. Pero mas magaling ako. Anong nakuha mo, Leo? Sabihin mo sa akin, sabi ni Marco, ang puso ay kumakabog. Ang offshore account. Hindi ito binuksan ni Ara Maisantos. Ginamit lang ang pangalan niya. Ang tunay na may-ari, ang nag-iisang signatory ay si Lorna Sison. Kinuyom ni Marco ang kanyang kamao. Ito na. At ang email, Marco, dugtong ni Leo. Ang pinanggalingan ng encrypted message. Hindi ko na-trace ang eksaktong lokasyon, masyadong maraming firewall. Pero na-trace ko ang pinanggalingan ng pondo na ginamit para bayaran ang serbisyong iyon. Galing ito sa isang maliit na transaksyon, nakatago sa ilalim ng budget ng Project Horizon. Natigilan si Marco.
Isang tao mula sa kanyang team. Isang taong may access sa budget. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. May pangalan ba, Leo? Wala. Pero may job title. Ang transaction ay ginawa ng personal assistant mo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Marco. Ang kanyang tahimik at masipag na assistant. Ang taong laging nasa likod niya, laging handang tumulong. Ang taong hindi niya kailanman pinagdudahan. Isa pala itong kakampi sa gitna ng mga kaaway. Hawak na niya ang mga baraha. Oras na para ilatag ang mga ito sa mesa. Ang tunog ng mga makina sa loob ng intensive care unit ay isang nakabibinging musika ng buhay at panganib. Bawat BP ng heart monitor ay tila isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Ara. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa kanyang damit, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa huling mga araw ng kanyang ina. Ngunit ngayon, iba ang sitwasyon. Ang taong nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga tubo at wire, ay hindi lang isang estranghero o isang amo. Anak T. Ang salitang iyon ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, isang lihim na biglang nagkaroon ng liwanag. Lumapit siya sa kama. Ang mukha ni Don Alejandro ay maputla, ngunit may bahid ng kapayapaan. Ang mga mata nito ay nakapikit. Dahan-dahan, iniangat ni Ara ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng matanda. Ito ay malamig, ngunit naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil. Dahan-dahang iminulat ni Don Alejandro ang kanyang mga mata. Sa una ay malabo, ngunit nang makita siya, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Elena D. Bulong nito, ang boses ay mahina at garalgal. Umiling si Ara, ang mga luha ay muling dumaloy. Ako po si Ara. Ara May. Alam ko, sagot ng matanda, isang bagong luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ikaw ang anak ko. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na wala ako. Ang pag-amin, na ngayon ay malinaw at direkta, ay tumagos sa puso ni Ara. Ang lahat ng kanyang mga tanong, ang lahat ng kanyang pagkalito, ay biglang nagkaroon ng sagot. Ang medalyon. Ang pagkakapareho ng kanilang mukha. Ang pangulila sa mga mata ng matanda. Lahat ay dahil sa isang trahedyang lihim. Ang kanyang ama. Ito ang kanyang ama. Wala po kayong kasalanan, sabi ni Ara, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Ang mahalaga po, nandito na ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, lahat ng sakit na dinanas niya, ay tila naglaho. Napalitan ito ng isang damdaming matagal na niyang hinahanap, ang damdamin ng pagiging buo, ng pagkakaroon ng isang pamilya. Ang nanay mo minahal ko siya ng higit sa aking buhay, sabi ni Don Alejandro, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Paniwalang-paniwala ako na nawala kayong dalawa. Nilinlang nila ako, anak. Bago pa man makapagtanong si Ara, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang mukha ay seryoso ngunit may determinasyon. Sa likod niya ay isang lalaking naka-Amerikana na may dalang briefcase, si Atty. Reyes, ang abogado ng mga Valderrama. At kasunod nito, ang dalawang miyembro ng Board of Directors, kabilang si Kenneth Chua. Ninong, sabi ni Marco, ang boses ay magalang ngunit may diin. Oras na po. Tumango si Don Alejandro. Tumingin ito kay Ara. Huwag kang matakot, anak. Oras na para sa katotohanan. Paglabas nila ng AC, ang tensyon sa waiting area ay mas matindi pa. Si Tita Lorna at Roxane ay napatayo, nagulat sa biglaang pagdating ng mga board member. Anong nangyayari dito? Tanong ni Tita Lorna, pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Isang emergency board meeting, sagot ni Atty. Reyes, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Sa kahilingan ni Don Alejandro Valderrama. Pero kritikal ang kanyang kondisyon, protesta ni Tita Lorna. Alam namin, sabi ni Ms. Chua, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Lorna. Kaya't gagawin natin ito dito mismo. At kayong dalawa, sabi niya, tumingin kay Lorna at Roxane, ay kinakailangang manatili. Nagtipon sila sa isang maliit na conference room sa parehong palapag. Si Ara ay nakaupo sa tabi ni Marco, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin, ngunit naramdaman niya ang suporta mula sa binata. Inilabas ni Atty. Reyes ang isang laptop at isang projector. Bago tayo magsimula, may isang anunsyo si Don Alejandro na nais niyang iparating sa pamamagitan ko.
Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay sa buong silid. Sa araw na ito, formal niyang kinikilala si Ara Mae Santos bilang kanyang tunay at nag-iisang anak, ang bunga ng kanyang pagmamahalan kay Elena Santos. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Roxane ay napanganga, ang mukha ay namutla na parang papel. Imposible, sigaw ni Roxane. Isang hamak na babaeng kalye ang anak ni Daddy. Kasinungalingan yan. Hindi ito kasinungalingan, sabi ni Marco. Ipinakita niya sa screen ang larawan mula sa locket, ang larawan ni Don Alejandro at Elena, magkatabi. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang kopya ng birth certificate ni Ara Mae, na mabilis niyang nakuha sa tulong ng mga koneksyon ni Atty. Reyes. Nakasaad doon ang pangalan ng ina, Elena Santos. Si Tita Lorna ay hindi kumikibo, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na magkakakuyom. At ngayon, sa pangunahing dahilan ng pulong na ito, pagpapatuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay naging matalas. Ang sabotahe sa Project Horizon. Isa-isang inilatag ni Marco ang mga ebidensya. Ang peking bank account na nakapangalan kay Ara. Pagkatapos, ang tunay na dokumento na nagpapakitang si Lorna Sison ang nag-iisang signatory. Isang kasinungalingan, sigaw ni Lorna, napatayo. Peke ang mga dokumentong iyan. Gawa-gawa lamang ni Marco para sirain ako. Talaga po ba, ma'am, sabi ni Marco, kalmado pa rin. Ipinakita niya ang sunod na slide, isang detalyadong ulat ng mga financial transaction na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inilipat mula sa sa pamamagitan ng mga dummy corporation na kontrolado ni Lorna, patungo sa mga kilalang katunggali ng kumpanya. At ang pinakamatibay na ebidensya, isang audio recording. Naaalala niyo po ba si Amy De Leon, ang dating kasosyo ni Ninong, tanong ni Marco. Ang taong bigla na lang naglaho matapos malugi ang kanilang kumpanya. Natagpuan namin siya. At handa siyang tumestigo na si Lorna Sison ang nag-alok sa kanya ng pera para iwan si Ninong at itakbo ang pondo ng kanilang kumpanya, 10 taon na ang nakalipas. Pinindot ni Marco ang T-play. Isang boses ng lalaki ang umalinggaw sa silid. Ikinukwento ang buong pangyayari, ang buong kataksilan. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Lorna. Isang desperadong hakbang para pabagsakin ang ETH noon, para makuha ng pamilya ninyo ang kontrol, paliwanag ni Marco. At ngayon, inuulit ninyo ito dahil nakita ninyo si Ara. Nakita ninyo si Elena sa mukha niya. Alam ninyong siya ang tunay na tagapagmana. Siya ang banta sa lahat ng inyong mga plano. Nanigas si Tita Lorna sa kanyang kinatatayuan. Ang maskara ng isang mabait na hipag at matapat na empleyado ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang isang mukhang puno ng kasakiman at galit. Wala na siyang masabi. Nahuli na siya. Tumingin siya kay Roxane, naghahanap ng suporta. Ngunit si Roxane ay nakatingin sa kanya na may bagong ekspresyon, takot at pagtataksil. Hindi ko alam ang tungkol sa pera, sigaw ni Roxane, itinuturo ang kanyang Tita Lorna. Ang sabi niya lang sa akin, tulungan ko siyang paalisin ang babaeng yan. Iyon lang. Ang pag-frame up sa kanya, ang mga paninira ko, lahat ng iyon, utos niya. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw. Sa kanyang desperasyong iligtas ang sarili, inamin ni Roxane ang lahat ng kanyang maliliit na kasalanan na lalo lang nagdiin sa kanila pareho. Tumayo si Atty. Reyes. Sa ngalan ni Don Alejandro Valderrama, at sa kapangyarihang iginawad sa akin bilang kanyang legal counsel, ikaw, Lorna Sison, ay tinatanggal sa lahat ng iyong posisyon sa Valderrama Group of Companies, at lahat ng iyong ari-arian na nakapangalan sa pamilya Valderrama ay binabawi. Ikaw naman, Roxane, dahil sa iyong pag-amin sa paninirang puri at sabuatan, ay tinatanggalan din ng lahat ng pribilehiyo at suportang pinansyal mula sa pamilya Valderrama. Kayo ay hindi na bahagi ng pamilya o ng kumpanyang ito. Ang mga salita ay pinal, isang hatol na mas masakit pa sa anumang parusa. Nawala ang lahat kay Roxane sa isang iglap. Ang yaman. Ang kapangyarihan. Ang pangalan. Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Isang galit na wala ng direksyon, isang galit na desperado. Tumingin siya sa taong sa tingin niya ay siyang punot dulo ng lahat ng ito. Si Ara Mae. Sa isang biglaang kilos na puno ng kabaliwan, sumugod si Roxane papalapit kay Ara. Ang kanyang mga kuko ay nakaamba,
ang kanyang mukha ay puno ng pagnanais na manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Marco. Ngunit hindi na kailangan. Tumayo si Ara. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya umiyak. Tiningnan niya si Roxanne ng diretso sa mata, ang kanyang tingin ay hindi na takot, kundi isang halo ng awa at lakas. Natigilan si Roxanne sa kanyang kinatatayuan, nagulat sa biglaang pagbabago kay Ara. Tapos na, Roxanne, sabi ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Sa halip na matakot, lalong nag-alab ang galit ni Roxanne. Hindi pa tayo tapos, sigaw nito, ang boses ay umalinggaw sa buong silid, isang huling pagbabanta ng isang taong wala nang babalikan pa. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin na umiihip sa loob ng Valderrama Tower ay tila mas magaan at mas malinis na ngayon. Ang mga anino ng pagdududa at pagtataksil ay napalitan ng liwanag ng pag-asa at panibagong simula. Para kay Ara Valderrama, ang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang apelyido. Ito ay isang pagbabago sa buong pagkatao. Nakaupo siya ngayon sa isang malaking silyang leather sa loob ng opisina ng presidente ng IS. Ang opisinang dati ay puno ng kalungkutan at alaala, ngayon ay may bagong buhay. Sa tabi niya, sa isa pang silya, ay nakaupo si Don Alejandro. Mas payat ito ngayon at may peklat sa dibdib na paalala ng kanyang operasyon, ngunit ang mga mata nito ay may ningning na matagal nang nawala. Ang kanyang tungkod ay nakasandal na lamang sa gilid ng mesa. Ang proposal mula sa marketing department ay maganda, ngunit kulang sa puso, sabi ni Don Alejandro, tinitingnan ang mga papel na hawak ni Ara. Kailangan nilang ipakita hindi lang ang ganda ng ating mga proyekto, kundi ang mga pamilyang titira dito. Ang kwento ng bawat tahanan. Ngumiti si Ara. Iyon din po ang nasa isip ko, Papa. Ang salitang si Papa ay lumalabas na ngayon sa kanyang mga labi ng natural at puno ng pagmamahal. Ang unang ilang linggo ay puno ng pag-aalinlangan, ng pag-aaral kung paano maging isang anak sa isang amang ngayon lang niya nakilala. Ngunit ang pagiging tapat at ang hindi masukat na pagmamahal ng matanda ay unti-unting pumuno sa lahat ng nawalang taon. Sila ay hindi lang ama at anak, sila ay dalawang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan na sa wakas ay natagpuan ang isa't isa. Kung ganoon, ikaw na ang magsabi sa kanila, sabi ni Don Alejandro, ipinapasa ang isang folder kay Ara. Ikaw ang bagong boses ng IS, anak. At mas maganda ang iyong boses kaysa sa luma kong ugong. Natawa si Ara. Ang dati niyang pangarap na maging isang administrative assistant ay nalampasan na. Ngayon, sa ilalim ng gabay ng kanyang ama at ni Marco, inaaral niya ang bawat sulok ng negosyo. Natuklasan niyang mayroon siyang natural na talino sa pag-unawa sa mga tao, isang bagay na hindi kayang ituro sa anumang business school. Ang kanyang mga desisyon ay laging may kasamang puso at malasakit, isang bagay na muling nagbigay ng kaluluwa sa korporasyon. Ang Ihisu ay hindi na lamang tungkol sa tubo, kundi tungkol na rin sa mga taong pinaglilingkuran nito. Ang Project Horizon, na dating simbolo ng sabotahe, ay nailigtas sa ilalim ng pamumuno ni Marco. Ito ngayon ay muling sumusulong, isang testamento sa kanilang katatagan. Ang pangalan ng mga De Leon ay nalinis na, at ang ama ni Marco, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang dekada, ay muling humiti ng walang bigat sa dibdib. Tungkol naman kina Tita Lorna at Roxanne, hinarap nila ang buong bigat ng batas. Si Tita Lorna ay nahatulan ng corporate fraud at iba pang mga kaso. Ang kanyang yaman ay nawala at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kasakiman. Si Roxanne, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya, community service. Sa huling balita ni Ara, ito ay nagtatrabaho sa isang local charity, namumuhay ng simple, malayo sa karangyaang kanyang kinalakihan. Walang galit sa puso ni Ara para sa kanila, tanging isang tahimik na pag-asa na sana ay matagpuan din nila ang kanilang sariling kapayapaan. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Napatingin si Ara sa may pinto. Nakatayo roon si Marco, nakasandal sa hamba, may isang mapagmahal na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng purong paghanga at pag-ibig. Minana niya ang talino ng kanyang ina at ang katigasan ng ulo ng kanyang ama, biro ni Don Alejandro, kumikindat kay Marco. Mabuti na lang at ang puso ay sa kanya lang, sagot ni Marco, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi.
Sige na, magsialis na kayo, sabi ni Don Alejandro, nagkukunwaring itinataboy sila. Mayroon pa akong mga dapat gawin. At kayo, may date pa yata kayo. Tumawa sila. Nagpaalam si Ara sa kanyang ama at lumabas kasama ni Marco. Habang naglalakad sila sa pasilyo, kinuha ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagkabit-kabit na tila matagal na silang para sa isa't isa. Hindi siya dinala ni Marco sa isang mamahaling restaurant o sa isang magarbong lugar. Dinala siya nito pabalik sa lugar kung saan nagsimula at halos magtapos ang lahat, ang hardin ng mansyon. Gabi na at ang hardin ay naliligo sa liwanag ng mga maliliit na ilaw na isinabit ni Marco sa mga puno. Ang hangin ay mabango, dala ang amoy ng mga rosas at sampagita. Naaalala mo ba? Tanong ni Marco, huminto sila sa tapat ng bangko kung saan sila unang nag-usap. Dito kita unang nakita. Dito rin kita hinusgahan. At dito ko rin nalaman kung gaano ako katanga. Ngumiti si Ara. Dito rin kita unang hinangaan at unang kinainisan. Tumawa si Marco. Patawad na sa pangalawa. Tiningnan niya si Ara ng seryoso. Ara, sa hardin na ito, nakita ko ang lahat. Ang paghihirap mo, ang lakas mo, ang pag-ibig sa'yo ng tatay mo at ang pag-ibig ko para sa'yo. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Ara. Ikaw ang nagturo sa akin na ang katotohanan ay hindi laging nakikita ng mga mata, kung minsan, kailangan itong maramdaman ng puso. Ikaw ang nagbigay ng bagong simula sa ifi, sa pamilya ko at sa akin. Dahan-dahan, lumuhod si Marco de Leon sa harap ni Ara May Valderrama. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ara, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema, dahil nakita na nating pareho kung gaano kagulo ang mundo. Pero ipinapangako ko sa iyo ang aking puso, ang aking katapatan at ang aking buhay. Ipinapangako kong haharapin natin ang bawat problema ng magkasama at mamahalin kita sa bawat araw ng paggising ko. Ara May Valderrama, will you marry me? Ang mga luha na ngayon ay dumadaloy sa mga mata ni Ara ay hindi na luha ng pighati o sakit. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Ang babaeng minsan ay muntik nang mapaalis sa kanyang tinitirhan, ang babaeng minsan ay tinawag na basahan, ay nandito ngayon sa harap ng isang pag-ibig na mas malaki pa sa lahat ng kanyang mga pangarap. Bulong niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Marco. Yes. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. At sa gitna ng hardin, sa ilalim ng libo-libong mga bituin, sila ay naghalikan, isang halik na selyo ng lahat ng kanilang pinagdaanan, at isang pangako ng isang bagong simula. Mula sa bintana ng library, nakangiting pinapanood sila ni Don Alejandro. Hawak niya ang medalyon sa kanyang palad. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay buo na. Ang kanyang puso ay payapa na. Ang kwento ni Ara ay hindi isang kwento ng swerte, kundi isang kwento ng katatagan. Ito ay isang patunay na ang kabutihan ng puso, ang tibay ng loob, at ang paninindigan sa tama ay laging nagbubunga ng tunay na tagumpay at ng walang hanggang kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Sa ating mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito, mula sa simula hanggang sa dulo. Ang pagsulat sa kwento ni Ara Mae ay isa ring paglalakbay para sa akin. Sa bawat kabanatang aking isinulat, naramdaman ko ang kanyang pighati, ang kanyang lakas, at ang kanyang hindi natitinag na pag-asa. Naramdaman ko rin ang bigat ng mga pagdududa ni Marco, at ang lalim ng kalungkutang matagal na dinala ni Don Alejandro. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ito ay isang salaysay tungkol sa katatagan ng kalooban ng tao. Isang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman isang kahinaan, at ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa integridad at dalisay na puso. Ito ay kwento tungkol sa pagpapatawad, sa mga nagkasala sa atin, at higit sa lahat, sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa, na gaano man kadilim ang gabi, palaging sisikat ang araw, dala ang isang bagong simula. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni Ara? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso?
Hinihikayat po namin kayong iwan ang inyong mga komento. Bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon sa aming patuloy na pagkukwento. Hanggang sa ating susunod na kwento. Maraming salamat at paalam.